Kamakailan, naging sentro ng usapan si Cyril Manabat matapos masangkot sa isang kontrobersya kaugnay ng umano'y pambabastos ng isang TNVS driver. Ang insidenteng ito ay agad umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at nagbigay daan sa mas malalim na talakayan hinggil sa kaligtasan ng mga pasahero, responsableng paggamit ng social media at ang patuloy na laban sa sexual harassment sa bansa. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng netizens sa pambabastos kay Cyril Manabat ng TNVS driver. Nagsimula ang issue nang mag-viral ang isang social media post mula sa isang TNVS driver na nagsasabing naging pasahero niya si Cyril. Sa naturang post, ibinahagi ng driver ang kanilang letrato, isang bagay na karaniwang ginagawa ng ilang pasahero at driver bilang simpleng alaala o fan moment. Gayunpaman, ang naging problema ay ang caption ng driver na naglalaman ng malisyoso at sexual na pahiwatig laban kay Cyril. Sinabi niyang, ang laki ng bata na yan, na sinundan pa ng mas tahasang indecent o malaswang komento. Ang simpleng litrato na dapat sana'y inosente ay nauwi sa isang kontrobersyal na post na itinuturing ng marami bilang malinaw na pambabastos. Sa mata ng publiko, hindi lamang ito simpleng joke o comment, kundi isang uri ng objectification, ang pagtrato sa isang babae bilang sexual na bagay nang walang pahintulot. Kaugnay nito, sa isang panayam, iginiit ni Cyril na hindi niya palalagpasin ang insidente. Para sa kanya, hindi dapat gawing aliwan o katatawanan ang ganitong uri ng pambabastos, at umaasa siyang kikilos ang platform upang mapanagot ang driver. Binigyang diin din niya na hindi maliit na bagay ang nangyari. Ibinahagi ni Cyril na labis siyang nagulat sa insidente dahil papunta lamang siya noon sa trabaho. Ayon sa kanya, nagpapakita ito ng realidad na kinakaharap ng maraming kababaihan, na kahit ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin at pagiging magalang, maaari pa rin silang makaranas ng pambabastos. Nilinaw rin ni Cyril na maayos ang kanyang pananamit at pakikitungo sa driver noong oras na yon. Nakaayos siya para sa trabaho, maayos siyang nakipag-usap at nagbigay pa ng tip, kaya't para sa kanya, walang anumang dahilan upang siya ay bastusin. Iginiit niya na ang pananamit ay hindi kailanman dapat gawing dahilan para sa ganitong uri ng pag-uugali. Nagbigay rin si Cyril ng mensahe na sana ay makita ng pamilya ng driver, kabilang na ang kanyang ina, kapatid, asawa o anak, ang kanyang ginawa upang maunawaan ang bigat at epekto ng ganitong uri ng asal. Bilang isang matagal ng tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at mga marginalized na sektor, muling ipinahayag ni Cyril ang kanyang paninindigan na magsalita laban sa pang-aabuso. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot ipaglaban ang mga biktima anumang kasarian o edad, lalo na ang mga walang boses. Para sa kanya, ang ganitong karanasan ay lalo pang nagbibigay ng lakas ng loob upang magmulat sa kamalayan. Ayon pa sa kanya, ang larawan nila ng driver ay kuha noong siya ay bumiyahe gamit ang TNVS habang papunta sa trabaho. Isang simpleng pakikipag-interact lamang sana ang nangyari, ngunit nauwi ito sa kontrobersya matapos umanong gamitin ang larawan sa hindi angkop na paraan online. Netizens' reaction. Matapos kumalat ang issue, agad itong umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at iba't ibang social media platforms. Karamihan sa mga netizens ay nagpahayag ng galit at pagkadismaya sa asal ng TNVS driver. Para sa kanila, malinaw na hindi katanggap-tanggap ang paggawa ng malaswang komento, lalo na't nangyari ito matapos ang isang profesional at maayos na transaksyon sa pagitan ng driver at pasahero. Marami ang nagsabing ang ganitong kilos ay hindi lamang bastos, kundi maituturing na isang anyo ng sexual harassment, kahit pa ito ay ginawa online pagkatapos ng biyahe. Bukod dito, kapansin-pansin ang malakas na panawagan ng publiko na panagutin ang driver. Maraming netizens ang humiling na ito ay agad natanggalin sa serbisyo at wag nang payagang makapag-operate muli sa platform. May ilan ding nagbigay diin na kung nagawa ng driver na bastusin ang isang kilalang personalidad, mas nakababahala kung ano ang maaaring gawin nito sa mga ordinaryong kababaihan. Para sa kanila, mahalagang mapanatili ang kaligtasan at tiwala ng mga pasahero sa mga ride-hailing services. Lumawak din ang usapan patungo sa kaligtasan ng kababaihan. Maraming netizens, lalo na ang mga babae, ang nagpahayag ng kanilang pangamba at pagkadismaya. May ilan ang nagbahagi ng kanilang sariling karanasan ng pambabastos maging sa pampublikong lugar o online. Ayon sa kanila, ang insidente ay sumasalamin sa realidad na kahit sa simpleng sitwasyon tulad ng pag-commute papunta sa trabaho, maaari pa ring makaranas ng pambabastos.
Ang mga ganitong testimonya nila ay nagpatunay na ang insidente ay hindi isang isolated case, kundi bahagi ng mas malawak na suliranin ng gender-based harassment sa lipunan. Bukod dito, maraming netizens ang tumuligsa sa ideya na maaaring sisihin ang pananamit ng babae. Malinaw ang kanilang paninindigan na hindi kailanman dahilan ang damit para bastusin ang isang tao at ang responsibilidad ay nasa asal na gumagawa ng mali, hindi sa biktima. Kasabay nito, umani rin ang suporta si Cyril mula sa publiko. Marami ang pumuri sa kanyang pagiging matapang na paninindigan na magsalita at manindigan laban sa maling gawain. Para sa kanila, mahalagang may mga personalidad na gumagamit ng kanilang boses upang ipaglaban ang karapatan ng iba, lalo na ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Isang TNVS driver naman ang nagbahagi ng kanyang pananaw bilang kapwa na sa parehong trabaho. Sinabi niya na pinipili niyang maging disente at magalang sa lahat ng pasahero, kahit ano pa ang kanilang suot o trabaho tulad ng sa nightclub. Para sa kanya, dapat igalang ang bawat pasahero dahil bahagi ito ng kanyang responsibilidad at hindi kailanman dapat gawing dahilan ang pananamit upang bastusin ng iba. Bukod sa direktang galit sa driver, maraming netizens ang tumutok sa mga bastos na comments na lumabas sa post. May mga nagsabi na hindi lang lalaki ang gumagawa ng sexualized o bastos na remarks, may ilang babae rin ang nakikibahagi ng ganitong kultura. Binibigyang diin nito na ang problema ay mas malawak at nakaugat sa social conditioning at misogyny, na hindi nakadepende sa kasarian lamang. May nagbahagi din ng mas malalim na obserbasyon tungkol sa hypocrisy ng ilang pamilyadong lalaki na sobrang protektibo sa kanilang pamilya ngunit nagiging objectifying at misogynistic kapag kasama ang kanilang mga kaibigan. Malinaw nga raw ang double standard at victim-blaming culture kung saan ang mga kababaihan ay palaging inaasahang mag-adjust at mag-ingat, habang ang mga lalaki na dapat protektahan sila ay nagiging parehong banta sa iba. Sa kabuuan, ang reaksyon ng netizens ay hindi lamang simpleng pagbatikos sa isang individual, kundi naging isang kolektibong panawagan para sa mas mahigpit na pananagutan, mas ligtas na serbisyo, at mas mataas na antas ng respeto, lalo na para sa kababaihan sa parehong physical at digital space. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Grab Philippines kaugnay ng insidente. Kinumpirma ng kumpanya na nagsimula na sila ng investigasyon laban sa driver. Ayon sa kanila, mayroon silang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng hindi angkop na asal o misconduct. Dagdag pa nila, inimbitahan na ang driver bilang bahagi ng masusing investigasyon at nakahanda silang magsagawa ng nararapat na aksyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!